Pinaflat na nila. Sasabak si Ate Mika sa initan. Sabi niya very hot daw sa Oman. It's really hot here. Ayan. Get the tissue, be. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else. Good morning, Planky Tooth. Ang linis, guys. Oh, maglinis si Daddy. Ayan. Maglabas sana ako. Kasi nung ginamit niya yung switch ng ay, dito pa, nakasanglas-tanglas pa siya. Ang grape, oh. Namulot siya ng lemon. Mainit na kasi. Baon pa siya ng tubig. Nagwalis pala dito rin. Good morning, prettiness. Good morning, mga lalabs. Ayan, it's, ano na ba ngayon? Saturday. Yeah, Saturday here in Oman. Naglinis si Daddy dito, guys. Ang linis-linis. Paglabasan na ako yun, ginamit pa niya yung hindi pa raw siya tapos dahil maliligo pa si Planky, palikuran niya. So, yun mga lalabs. Good morning. It's hot pa rin. Mainit ito sa Oman. Tingnan natin dito. Ayan, malinis siya, guys. Nagwalis. Init pa. So, yun na nga mga lalabs, dumating na yung ating surprise ko sa inyo. Nandito na si Bining, yung aking kapatid na dating dito din sa Oman. Na nagtatrabaho, tapos umuwi siya ng Pilipinas nag-COVID. Tapos ngayon, nandito na siya dahil, tawag dito, sinabayan nga niya yung aking pamangkin, anak nila Brian at nila Blab. So, dito na rin mag-schooling si Mika. Okay, magiging kasama na siya ni Reyes sa Philippine School. So, tuwa si Reyes, excited po yan sa schooling kasi meron na siyang kasama. So, literally, meron na siyang kasama sa bahay. For how many years, guys? Ayan. So, ayun, super happy kami. Dahil nandito na lumalaki yung aming pamilya. And then soon, in few months, meron na rin kaming baby, na bagong baby dito pag nanganak na si Lab. So, ayan guys, medyo ayun na nga, hindi maganda yung pagdating nila dahil, guys, ang haba ng kanilang binyahe. Alam niyo ba guys, 21 hours sila sa Sri Lanka. Pero naka-hotel sila ha. Dahil guys, ang mahal ng ticket ngayon, kung hindi na may i-avail yung Sri Lanka, super mahal talaga dahil yung ticket kasi hindi handle ng company ni Brian, ang visa lang ang hinandle. So, binila sa Brian yung ticket. So, ang mura yung ticket compare sa iba guys, plus may hotel na yun ha. Kasi kung wala silang hotel guys, mas mura talaga pag walang hotel. Pero kawawa naman sila kung 21 hours nandun lang sila sa loob ng airport. So, yun, kinabil namin yung may hotel. So, ayun na nga guys. Ang pangit naman ng background ko, yahak. Dito na nga lang. Hindi, silaw naman. So, ayun na nga mga lalabs, no? Nakakasilaw doon. Ang pagdating nila dito, yung flight nila hindi nagdi-delay. On time naman. Ang problema lang, pagdating nila dito sa Muscat, yung dalawa nilang malita, wala, missing. So, ngayon, ni-report ni Bining dun sa desk ng Sri Lankan Airlines. Sabi, pag nandyan na daw, tatawagan kami. Ang number ni Brian. So, alam mo yun, ang problema dun guys, malita na yun, nandun ang mga tuyo. Yung may mga pagkain doon. Mayroon pa atang lechon daw doon. Nagdala pa ito ng lechon kasi nag-request si Buntis ng lechon. Ngayon, sana lang hindi mangamoy yun kasi for sure baka sira na talaga yun. Oh my God. Alam nyo naman guys, ang biyaheng Pilipino guys, hindi nawawala ang tuyo. Papunta dito sa Middle East. Ewan ko lang sa Europe, parang bawal talaga ata. Pero dito sa Middle East, nakakadala po kami ng tuyo talaga. Nga lang, nitong pandemic time, medyo mahigpit sila. Kasi, binuksan nga daw yung isa nilang malita dun pero hindi naman tinignan ko ano. Basta tinignan lang kung anong laman. Then, sinara din uli.
ayun, so yun nga ang worry ko guys, kasi yung malita na yun, mayroong ano doon, mga tuyo at saka yung lechon, baka mga mo yun ba, tapos baka tapon yung ano yung dito yung malita na yun, sana wag naman no. So expect namin mga 2 to 3 days sana tatawag sila. So yun mga lalabs ang update ko sa ating surprise sa araw, sa buhay namin. And then later on mga August 1 or August 2, meron din ako i-update sa inyo sa status ni Daddy sa kanyang work. Kasi medyo floating kami ngayon. Hindi pa namin alam kung anong status ni Daddy sa work. I-update ko rin kayo, sasabihin ko rin sa inyo yan pagdating ng August 1, kasi hanggang August 1 niya makikita yung bago niyang kontrata. Kung anong laman ng bagong kontrata na yun, malalaman natin. So sana praying pa rin tayo, praying kami na walang magbabago para kasi nandito na si Mikay, baka bigla kami ni Rhea na mauwi sa Pilipinas dahil baka wala ng family status si Daddy. Yun ang worry ko din. Sana naman wag, sana walang magpagbabago sa kontrata. And then we will update ko rin kayo mga guys, okay? A few hours later. Galing sila ng Lulu guys. Ang dami nilang din na pinili galing ng Lulu. Ang sama nilang gipamalit. Baka na may kayang silupin rumay. Wala na may silupin dapat. Wala na silupin dapat ano na ikubag. Karon daghaman nagreklamo. Pao na ni kuan manilta kanang garbage naman ni siya matunaw man ni siya. Mas kuan lang. Matunaw siya. Dili Dili wala na na i-prayer. namilit sila ng pimilis lang ng THC. Wala na i-prayer. Wala na. Ano na lang. Oh, ito yung lab oh. Ay, may nun pa. Nagbihis ata ging. Ayan si Ate Mika. Ayan, tungtuan ang bada. Nagbihis ata yung ging. Tapos, dito busy sa kusina mga lalabs. Busy. Kasi anniversary din ni Brian at ni Lablab. Ayan si Bining yung kapatid namin mga lalabs na dating nandito din. Magano sila. Nagbili ka ng Anniversary. spaghetti. Meron na. Kompleto na yan dyan. You eat ano na? Both of you want to eat now? KFC? Ano, yung kanin. Si hi here, baba. Yeah, she's happy now. Ate Mika is here. Kakain muna kami ng lunch, guys. Kasi yung luluto ni Brian for dinner yun. For dinner. Ikaw, sanay ka na matagal kumain. Mga lalabs, kain muna kami ng lunch. Kasi yung niluluto ni Brian for dinner yun. Buti bumili si Daddy ng KFC. Ayun. So, yung mga kaganapan this morning until afternoon. Okay, guys. Kain muna kami. Hi, guys. Hapon na mga lalabs, 4 p.m. Tigyap kong inita. Ginoo ko ay. Punta kami ng tailoring. Ayan. Kasi ipa-repair namin yung mga uniform nila. Hindi na lang uniform si Mika from Philippines pero mali ang pagkakahit. So kaya pupunta kami guys doon sa tailoring. I mean doon sa aray ko. Wait a minute. Aray ko. So kasama namin dalawa. So you have new member of the family. Hi! So we're going na guys.
Hindi naman kami akit sa bundok. We're going to that building. Oh, doon sa tailoring. But here is a big improvement. So it means to say they're gonna build the road here. Ayan oh. Pagawa sila ng road dito guys oh. Buhanginan to diba last time nung pumunta kami. Oh my. Okay ma. Careful ha. Okay. Ayan guys, nandito na dalawa. Sa buhanginan. Gagawa pala sila ng road dito mga lalabs oh. Pinaflat na nila. Sasabak si Ate Mika sa initan. Sabi niya very hot daw sa Oman. Okay, it's really hot here. So itong lakad namin guys for this afternoon. See you sa bahay pag uwi namin. That is there. That is it na Starbucks. Wait at the Mika Starbucks. Okay, get inside. Baby, go. Go in the counter. Go to the counter. Lala, go. Ayan guys, after the tailoring, dun sa tailor, duman kami ng Starbucks. Sinrit namin si Ate Mika ng malamig sa Starbucks since it's very hot. Nag-complain siya it's too hot daw. This is her first day out since nag-arrive siya ng Oman. So nagpalamig muna ang dalawa dito. Nag-voice over ako guys kasi alam niyo naman mayroong mga tugtog sa palibot na hindi pwedeng i-on natin yung audio. So ayan nag-order kami and then nag-waiting na lang sila sa kanilang order guys. Sila lang dalawa ni Ray ang nag-order. Ayan. Get the tissue be. Doon Lala, here. There. Kasi malamig yung Ay, mga lalabs, nandito na kami sa bahay. Ayan, guys, magdilig ng tanglad. It's okay, baby. Ibaba mo lang. Lakasan mo. Magdilig. Inutusan ko sa magdilig ng tanglad kasi may partner na siya. Nandiyan na si Ate Mika. Ha? Yan, kunin mo. Ubo sila guys, silang ubo. May tagadilig na ako. Ang liit ng timba mo, bebe. Hindi pa puno. Bebe, lagay mo sa baba. Sa ibaba, sa lupa. Nasunoging, no? Sa yan, sa sobrang init. Yan, ganyan. Ayaw man na na-shoot yung ging. Yung tubig. Yan, ganyan. Ang laki na ng ni matanda. Oh, malunggay niya guys. Taas na ng malunggay niya. Tapos magrereklamo siya. Napunta na dun sa wire. Yung akin dati, pinatanggal niya dahil papunta daw sa wire at saka sa wall niya. Tapos nagtanim naman pala siya ng malunggay. Wala talaga ito si matanda na ito. Pagkabasa na lahat, ging, tapos na ha. Tanawa ni yan dire ging murag wa man tubig yang gibutangan ging. Na? Tapos itong na lang. Itong lemon. Yan yung lemon and then yung tanim ni mama mo doon sa may Uji klaro sa tigulang guys no kay sa una nung mayroon akong diyan, mayroon akong
malunggay. Reklamo siya kasi maya-maya daw magka-problema daw ako dahil ano daw yung malunggay, abutin daw yung yung wire. Tapos maya-maya nagtanim pala siya ng malunggay. Tingnan mo, nandun sa wire yung malunggay niya. Matanda na siya talaga. Sabagay, umani naman siya. Bala siya sitahin ng baladiya. Tapos na magdilig yung dalawa guys, pumasok na, hindi nila kaya yung init. Pag nagtagal dito, mainit talaga, malinsangan. Ayun, may taga-dilig na ako, may partner na si Ray. Hindi ko alam kung mag-walking ako mga lalabs, titingnan ko. Kasi nag-walking na kami ni Daddy mga 2 days ago. Sunod-sunod kami nag-walking. So yan guys, dumating tawag ito yung lakad namin kanina doon sa tawag doon sa tailoring. Yung sa tailoring, bali lumabas yung kapitbahay. Bali nagpatahi kasi si Mika ng uniform sa Pilipinas. Binigyan ko sila ng instruction ng picture. Kaso lang hindi nasunod nung tailoring sa Pilipinas yung mananahi. Yung tailor, yung dito yung style ng high school skirt uniform ng Philippine school. Tapos dinala ko dun sa mananahi, pa-repair ko sana. Sabi niya kung ipa-repair daw, malaking baka masira, tapos baka kulangin yung tela, sayang naman. Ganun naman, ganun din siya guys, kasi lang nilagyan pa ng mananahi ng parang pa dito, may tahi-tahi dito, ganyan. Dapat nun plain lang siya na parang paha. Ipapakita ko na lang daw muna sa Philippine school kung mag-okay yung mga teacher ng high school. Yun, okay na yun, hindi na lang siguro ipa-repair. Pero kung hindi, gagawan daw ng paraan ng mananahi. So ayun, dadalhin ko yun guys sa enrollment, yung palda na yun. Kung mag-okay yung high school department doon. Pero sana naman mag-okay kasi sayang naman guys. Magpatahi pa kami guys, guys, ang mahal-mahal magpatahi dito is isang pair na sa nasa 20 reals ata, lalo na yung high school kasi may long sleeve kasi siya. Yun, mga kapitbahay, nagsilabasan, may maingay, may umiyak doon. So yun ang lakad namin kanina guys, doon sa mananahi. Tapos yung kay Reye, actually Reye is grade 6 na. So naano ako guys magpatahi kasi grade 6 na siya, 'di ba? Sayang naman. Ang ginawa ko guys, nanghingi ako ng uniform sa aking friend sa Philippine school. Sabi ko, meron ka bang kilalang grade 6 before na hindi na hindi na ginagamit yung uniform? Baka meron naman, pahingi naman ako kasi sayang naman magpatahi ako kay Ray, tapos next year high school na siya. Kung dito pa rin kami sa Oman, iba na yung uniform, 'di ba? Sawa ng Diyos guys, meron 2 pair. Yung uniform na yon, isang beses lang nagamit. Isang taon lang na beses nagamit ng bata. Hindi natapos kasi nga nag-lockdown, 'di ba, no? 2020. So yun ang nangyari. Binigay sa akin, sawa ng Diyos. Kaso lang matangkad daw yung bata at malaki. Si Rhea, di ba, payat? Kaya ang ginawa ko, pinaiksian ko na lang yung palda. Yung blouse ay okay naman, walang problema. So yun din, dinala ko din yung palda doon at paiksian na lang nung mananahi. So okay na yung kay Rhea, solved na ako sa So ngayon guys, ang daming nagbi-message sa akin, manghingi daw sila ng uniform ni Rhea kasi meron daw ngayong mga baguhan sa Philippine school. Kung sakasakali, manghingi na lang sila ng uniform, especially girls, kasi mahirap nga makabili dito ng girls na ready-made na palda dahil wala talaga sa Pilipinas. Tapos meron mga boys, kasi pants ang boys, diba, blue. Sabi ko, naku, lahat ng uniform ni Rhea since kinder na ipamigay ko na, kinuha na ng PTA. Naalala nyo sa last video ko guys na pinamigay ko na yung uniform ni Rhea. Ayun yun, kinuha na dito, wala na talagang natira sa akin. Sabi ko, kawawa naman. Sabi ko, pagka meron akong kilalang may old uniforms, kukunin ko, ihabigay ko. Tapos nag-message ako sa isa kong kaibigan na may babae din siyang anak noon, kabats ni Rhea. Wala din daw, nakuha na din daw yung uniform. So yun talaga guys, no, ang realidad talaga dito sa abroad this time na yung
pandemic year pa rin naman tayo at nagmahal ang lahat. Yung tuition fee is ganun pa rin, but ang sahod ng mga magulang minsan binawasan, minsan tinanggalan ng mga allowances. So talagang hugot sinturon talaga ang bawat parents dito guys, kung hanggat maaari, kung mayroong magbibigay ng uniform, tatanggapin talaga nila. Ako nga, sa totoo lang guys, ngayon lang talaga ako nagpakakapal ng mukha na nanghingi ako ng uniform. Sa totoo lang, ngayon lang talaga. Kung kailan na magi-grade 6 na sari. Kasi nainisip ko talaga, kung magpatahi pa kami, ay naku, ang mahal-mahal. Tapos, diba nung nagpatahi ako, nag-init lang ulo ko dun sa Indian na mananahi. Mali-mali yung pagkapatahi niya ng skirt. So, although magagamit naman siya, pero iba talaga guys ang pangitingnan sa likod. Ngayon, kaya nga nanghingi ako ng uniform. Buti na lang may nagbigay sa akin. So, hindi talaga masama ang manghingi. Hindi naman masama manghingi, no? Kasi, ano naman talaga kung meron, bakit hindi, diba? Pero wala talaga, ubos na sa akin. Yung mga kaibigan ko rin, ubos na. Sana meron pa kaming makuha, and kasi sa 14 pa naman yung klase ng mga bata sa Philippine School, no? So, ganun guys ang realidad namin dito sa Oman. Hugot sinturon, hanggat makatipid, nagtitipid talaga kami. So, ngayon, medyo masaya uli ang buhay namin dito sa Oman dahil madami na naman uli kami. Nandito na naman uli si Bining, nadagdagan si Mika, and then in a few months, meron uli kaming baby sa bahay. So, at least guys, kahit paano, kahit mahirap ang buhay ngayon dito sa abroad, kapag marami kayo pamilya, nakakaluwag sa dibdib. Sa totoo lang. Iba talaga pag may pamilya kayo dito kasi anong tawag dito, mamimiss mo man yung mga magulang mo sa Pilipinas, ilingan mo lang sa gilid, makikita mo yung mga kapatid mo, kukwentuhan kayo sa mga, mga karanasan sa Pilipinas, mawawala yung gagaan yung pakiramdam at medyo hindi mo masyadong mamimiss yung inyong mga magulang sa Pilipinas kasi may karamay kayo dito So ito talaga ang realidad ng pagkakaroon ng pamilya dito sa abroad guys. So ito lang guys ang kaganapan namin sa araw na ito, at i-end ko na yung video natin kasi medyo mahaba na, no? So ayun, thank you ulit sa panonood sa aming video. This is Mami Ellen in Oman, the Prudente family guys. Please don't forget to like and subscribe sa aming growing family dito sa Oman. Bye bye po, ingat po tayong lahat.